Naramdaman mo na ba sa iyong katawan ang isang bagay na hindi mo maipaliwanag, isang biglang paninikip sa dibdib, isang kakaibang kiliti sa balat, o isang kaba na hindi mo maintindihan at nagtanong sa sarili, ito ba ay normal lang o may mas malalim na mensahe rito? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga nararamdaman mo sa iyong katawan ay maaaring mga mensahe mula mismo kay Diyos, mga bulong ng Espiritu Santo na nagbabala sa iyo tungkol sa mga panganib sa espiritual. Gumagabay sa iyo tungo sa isang malalim na pagbabago o tinutukoy ka sa isang layunin na hindi mo pa natutuklasan. Ang mga palatandaang ito ay hindi basta nagkataon. Maaring ito ang paraan ng Diyos para gisingin ka sa isang katotohanang iilan lamang ang nakakaalam. Isang katotohanang kayang baguhin ang iyong buhay, ang iyong pananampalataya at maging ang iyong hinintay na kaluwalhatian. Ngayon, sasagutin natin ang isang spiritual na misteryo. Ano ang sinusubukang sabihin sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng mga nararamdaman mo sa iyong katawan? May nakatagong sikreto, isang banal na wika na ginagamit ng Espiritu Santo para makipag-usap sa mga handang makinig. Ano ang mangyayari kung baliwalain mo ang mga babalang ito? O, higit pa rito, paano kung matutunan mo kung paano unawain ang mga ito? Sa mga susunod na minuto, matutuklasan mo kung paano ang mga sensasyong ito ay maaaring mga espiritual na ilaw na gumagabay sa iyo palapit kay Diyos. Isang sandali, mag-isip ka, ilang beses ka nang naramdaman ang isang bagay at hinayaan mo lang itong lumipas. Paano kung sa bawat pagkakataong iyon, isinara mo ang pintuan sa isang revelasyon na inihanda ng Diyos para sa iyo? Itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay nagsasalita sa maraming paraan sa pamamagitan ng kanyang salita, ng mga propeta, ng mga panaginip, at maging sa pamamagitan ng ating katawan na siyang templo ng Espiritu Santo. Ngayon, tuklasin natin kung paano ang mga pisikal na palatandaang ito ay maaaring mga gabay tungo sa mas malalim na koneksyon sa Diyos. Bago natin simulan ang pag-aaral, gusto kong anyayahan kang gumawa ng isang espesyal na bagay. Sa mga komento, isulat, ang pariralang gusto kong marinig ang iyong boses, Panginoon. Ang simpleng gawaing ito ay isang hakbang ng pananampalataya, isang deklarasyon sa espiritual na mundo na handa kang tanggapin ang mensahe ng Diyos. Kapag nagkomento ka, ipinapakita mo sa kaaway na matatag ang iyong pananampalataya at hindi mo balewalain ang mga babala ng Diyos. Bukod dito, pakikalikasan ng video na ito. Ang bawat pag-like ay tumutulong sa YouTube na maipakita ang mensaheng ito sa mas maraming tao na lubos na nangangailangan na marinig ang boses ng Diyos. Sa pag-like, ikaw ay naging tagapaghatid ng salita na tumutulong sa pagpapalaganap ng pag-asa. Nais kong batiin ka sa pagiging narito, sa pagpili na mamuhunan ng oras sa iyong pananampalataya. Espesyal ka, bahagi ng isang komunidad na naghahanap ng banal na katotohanan sa isang mundong puno ng distraksyon. Ang pag-like at pag-subscribe sa channel ay hindi lamang isang pag-click. Ito ay isang pangako sa iyong espiritual na paglalakbay. Kapag nag-subscribe ka, sinasabi mo, gusto kong patuloy na marinig ang mga babala ng Diyos. At iyon ay makapangyarihan. Maraming tao sa buong mundo ang gumagamit ng mga video na ito bilang suporta sa espiritual, lalo na ang mga walang malapit na simbahan o nahaharap sa mga laban ng mag-isa. Ang iyong aktibong pakikilahok sa pag-like, pag-komento at pag-subscribe ay nagdadala ng mensaheng ito sa kanila. Sa mga komento, ibahagi rin ng isang personal na bagay, marahil isang sitwasyon kung kailan naramdaman mo ang isang kakaibang sensasyon sa iyong katawan at ngayon ay nagtataka kung ito ay Diyos na nagsasalita o isang kahilingan na tulungan ang kanang Espiritu Santo na maunawaan ang mga palatandaang ito. Ang pagbabahagi nito ay nagpapalakas sa iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba na gawin din ito. At narito ang isang pangako. Sa halos dulo ng video na ito, matutuklasan mo ang isang bagay na maaaring maging susi sa pagbukas ng isang pagpapala sa iyong buhay. Isang bagay na inihanda ng Diyos para sa mga magtitiyaga hanggang sa wakas. Kaya ihanda ang iyong puso dahil magsisimula na ang ating pag-aaral. Ang puso ni David na nanginginig sa puso ng Diyos. Kung naramdaman mo na ang isang biglang kaba sa iyong dibdib, isang tibok ng puso na parang sinusubukang sabihin sa iyo ang
isang bagay na hindi mo maunawaan, pag-isipan mo ito. Paano kung ang puso mo ay hindi lamang isang organo, kundi isang daluyan ng Diyos para magbigay ng babala o maghatid ng kanyang presensya? Sa ating katawan, ang puso ay hindi lamang nagbibigay ng buhay. Ito rin ang lugar kung saan nararamdaman natin ang Diyos ng pinakamalalim. At sa Biblia, may isang lalaki na ang puso ay naging tulay sa puso ng Diyos, si Haring David. Sa mga Gawa 13:22, sinabi ng Diyos tungkol kay David, "Nakakita ako ng lalaki ayon sa aking sariling puso, si David na anak ni Jesse, na gagawin ang lahat ng aking kalooban." Ngunit bago si David naging hari, bago siya humarap kay Goliath o sumulat ng mga awitin, siya ay isang simpleng pastol na naramdaman ang Diyos sa kanyang katawan sa mga paraang hindi niya lubos na nauunawaan. Isipin mo, isang batang pastol, nag-iisa sa bukirin, na biglang nakaramdam ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib habang pinupuri ang Diyos. O marahil isang biglang kaba kapag ang mga leon ay lumalapit sa kanyang mga tupa. Ang mga sensasyong ito ay hindi basta pisikal. Ito ay ang Espiritu Santo na gumagalaw sa kanyang puso, na naghahanda sa kanya para sa isang layunin na mas malaki kaysa sa kanyang mga pangarap. Ngayon, iugnay natin ito sa iyong buhay. Kapag naramdaman mo ang isang tibok ng puso na hindi mo maipaliwanag, marahil kapag nagdarasal ka, kapag nahaharap sa isang mahirap na desisyon, o kahit kapag nakaupo ka lang at biglang may naramdamang kaba, paano kung iyon ang Diyos na nagsasalita? Ang iyong puso ay hindi lamang nagbobomba ng dugo, ito ay isang templo kung saan ang Espiritu Santo ay nananahan, tulad ng sinabi sa 1 Corinto 6:19. Ang bawat tibok ay maaaring isang paalala na ang Diyos ay malapit, na siya ay nagbabala sa iyo na tungkol sa isang panganib o tinutukoy ka tungo sa isang hakbang ng pananampalataya na magbabago ng lahat. Isang halimbawa, si Ana, isang miyembro ng ating komunidad, ay nagbahagi sa mga komento ng isang nakaraang video na isang gabi habang nagdarasal, naramdaman niya ang isang biglang paninikip sa kanyang dibdib. Sa una, inakala niyang ito ay pagod lamang. Ngunit nang ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinintay ang Diyos, naramdaman niya ang isang malinaw na mensahe: "Magtiwala sa aking plano." Kinabukasan, natanggap niya ang isang tawag na nagbigay ng solusyon sa isang problemang hinintay niya ng mga buwan. Ang kanyang puso ay hindi lamang nagbibigay ng babala. Ito ay isang daluyan ng Diyos para gabayan siya. Ngunit paano natin malalaman kung ang nararamdaman natin ay mula sa Diyos o mula lamang sa ating sariling takot o stress? Narito ang isang lihim na natutunan ni David. Ang puso na nakikinig sa Diyos ay isang pusong nakatuon sa kanyang salita at panalangin. Sa mga awit 119:11, sinabi ni David, "Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo." Kapag ang iyong puso ay puno ng salita ng Diyos, ito ay nagiging parang isang kompas. Ang bawat kakaibang sensasyon ay nagiging isang sinyales na kailangan mong huminto, magnilay at magtanong, "Panginoon, ano ang sinusubukan mong sabihin?" Subukan natin ito ngayon. Isara mo ang iyong mga mata saglit at tanungin ang iyong sarili, kailan ang huling beses na naramdaman mo ang isang bagay sa iyong puso na hindi mo maipaliwanag? Isang kaba bago ang isang mahalagang desisyon, isang init habang nagdarasal, o marahil isang biglang pananlamig na parang may babala. Huwag baliwalain ang mga ito. Ang Diyos ay maaaring gumagamit ng iyong puso upang sabihing, "Anak, narito ako at kailangan mong makinig." At narito ang isang hamon para sa iyo. Ang puso ni David ay naging banal dahil hinayaan niyang gabayan ito ng Diyos. Ngayon, ikaw naman, ano ang gagawin mo sa susunod na maramdaman mo ang isang tibok na hindi mo maunawaan? Magnilay ka, magdasal at buksan ang Biblia. Ang sagot ay naroon, naghihintay na matuklasan mo. At kapag natutunan mo kung paano makinig sa Diyos sa pamamagitan ng iyong puso, maghanda ka dahil ang kanyang mga plano para sa iyo ay mas malaki kaysa sa inaakala mo. Bago natin ipagpatuloy, gusto kong anyayahan kang maging miyembro ng channel. Sa paggawa nito, tumutulong ka na magbigay ng pagkain sa mga nangangailangan at nagugutom sa buong mundo. At kung hindi mo kayang maging miyembro, pakikalikasan ko rin na huwag mong laktawan ang mga ad. Ang bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ang iyong suporta ay nagdadala ng pag-asa sa
mga hinintay ang tulong ng Diyos. Ano kaya ang mangyayari kapag ang Diyos ay hindi lamang nagsasalita sa iyong puso, kundi gumagamit ng isa pang bahagi ng iyong katawan tulad ng iyong mga mata upang ipakita ang kanyang katotohanan? May isang kwento sa Biblia na magpapabago sa paraan ng pagtingin mo sa mundo. Handa ka bang tuklasin ito? Sa susunod, titingnan natin ang isang lalaki na ang mga mata ay binuksan ng Diyos sa isang paraan na nagpabago ng kanyang buhay magpakailanman. Ang kwentong ito ay magpapakita sa iyo kung paano ang mga nararamdaman mo sa iyong katawan ay maaaring isang pintuan tungo sa isang mas malalim na pananampalataya. Huwag kang bibitaw. Ang revelasyong ito ay para sa iyo. Sa mga komento, ibahagi ang isang pagkakataon kung kailan naramdaman mo ang isang kaba o sensasyon sa iyong puso na naging makabuluhan para sa iyo. Ang pagbabahagi mo ay magbibigay inspirasyon sa iba at magpapalakas sa iyong pananampalataya. Ang mga mata ni Balaam na binuksan ng Diyos. Naramdaman mo na ba ang isang biglang pagbabago sa paraan ng pagtingin mo sa isang bagay? Isang pakiramdam na parang may bumubulong sa iyo na tingnan ng mas malalim, na may isang bagay na hindi mo napapansin. Ang ating mga mata ay hindi lamang para makakita ng pisikal na mundo. Ang mga ito ay mga bintana na ginagamit ng Diyos upang ipakita ang kanyang katotohanan. At kung minsan, kapag ang ating mga mata ay biglang naging mas alerto o nakakita ng isang bagay na hindi natin inaasahan, maaaring ito ang Espiritu Santo na nagsasabi, "Anak, buksan mo ang iyong mga mata, may babala ako para sa iyo." Sa Biblia, may isang lalaki na ang mga mata ay literal na binuksan ng Diyos sa isang paraan na nagpabago ng kanyang landas, si Balaam. Sa bilang 22, 21, 35 mo, ikinuwento ang kakaibang paglalakbay ni Balaam kasama ang kanyang asno. Si Balaam, isang propeta, ay tinawag ng hari ng Moab na si Balak upang sumpain ang bayan ng Israel. Ngunit habang siya ay naglalakbay, ang Diyos ay may ibang plano. Ang kanyang asno ay biglang tumigil sa daan. Nakakita ng isang anghel ng Diyos na may hawak na espada na si Balaam ay hindi makita. 3 beses sinubukan ni Balaam na pilitin ang asno, ngunit ang hayop ay hindi gumalaw, at sa wakas, ang Diyos ay nagbigay ng boses sa asno upang magsalita. Pagkatapos, sa bilang Deputy 31, sinabi, "Kaya't binuksan ng Panginoon ang mga mata ni Balaam at nakita niya ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan na may hinugot na espada sa kanyang kamay." Isipin mo ang eksenang ito, si Balaam na puno ng kanyang sariling plano ay bulag sa panganib na nasa harap niya. Ngunit ang Diyos sa kanyang awa ay gumamit ng isang simpleng hayop upang makapukaw ng pansin, at pagkatapos ay binuksan ang kanyang mga mata upang makita ang babala. Ang mga mata ni Balaam ay hindi lamang nakakita ng isang anghel, nakita nila ang katotohanan na ang Diyos ay nagpoprotekta sa kanyang bayan at nagbabala kay Balaam na baguhin ang kanyang landas. Kung hindi binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata, maaring si Balaam ay nagpatuloy sa isang landas tungo sa kapahamakan. Ngayon, iugnay natin ito sa iyong buhay. Kapag naramdaman mo ang isang biglang pagbabago sa iyong paningin, marahil isang pakiramdam na parang may hinintay kang makita o isang sandali kung saan ang isang bagay na pamilyar ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Paano kung iyon ang Diyos na sinusubukang buksan ang iyong mga mata? Ang iyong katawan kabilang ang iyong mga mata ay isang instrumento ng Diyos. Tulad ng sinabi sa Mateo 7:22, ang mata ay ilaw ng katawan. Kaya't kung ang iyong mata ay maayos, ang buong katawan mo ay mapupuno ng liwanag. Ngunit kapag ang ating mga mata ay nakatuon lamang sa makamundong bagay, maaari tayong maging bulag sa mga espiritual na babala na inihanda ng Diyos. Isang kwento mula sa isang kapatid sa ating komunidad, si Maria, isang ina na nagbahagi na isang araw habang naglalakad sa palengke, bigla siyang nakaramdam ng isang kakaibang pakiramdam sa kanyang mga mata. Parang may hinintay siyang makita. Nang tumingin siya sa kanyang paligid, napansin niya ang isang matandang babae na nahihirapan magdala ng kanyang mga gamit. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, lumapit si Maria at tinulungan ang babae. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niya na ang babaeng iyon ay nagdarasal para sa tulong mula sa Diyos. Ang mga mata ni
Maria ay ginamit ng Diyos upang makita ang isang pagkakataon na maging sagot sa panalangin ng iba. Ngunit paano natin malalaman kung ang mga sandaling ito ay mula sa Diyos? Narito ang isang lihim. Ang mga mata na nakikita ang katotohanan ng Diyos ay mga matang sinanay sa pananampalataya. Sa mga awit 119:18, hiniling ng salmista, "Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang mga kahanga-hangang bagay sa iyong kautusan." Kapag humihingi ka sa Diyos na buksan ang iyong mga mata, siya ay magpapakita ng mga bagay na hindi mo napapansin dati. Isang babala, isang pagkakataon o isang revelasyon. Ang susi ay ang pagiging handa na makinig at magbago, tulad ng ginawa ni Balaam nang makita niya ang anghel. Subukan natin ito ngayon. Sa susunod na maramdaman mo ang isang kakaibang pakiramdam sa iyong mga mata, marahil isang biglang pag-alerto o isang pakiramdam na parang may dapat kang makita, huminto ka saglit. Magdasal at sabihin, "Panginoon, buksan mo ang aking mga mata." Pagkatapos, tingnan ang iyong paligid. Maaaring ipinapakita ng Diyos ang isang tao na nangangailangan ng iyong tulong, isang panganib na kailangan mong iwasan o isang landas na inihanda niya para sa iyo. Ang iyong mga mata ay hindi lamang para sa iyo. Ang mga ito ay mga daluyan ng Diyos upang dalhin ang kanyang liwanag sa mundo. Tulad ng binuksan ng Diyos ang mga mata ni Balaam, hinintay niyang buksan mo rin ang iyong mga mata sa kanyang katotohanan. Ano ang gagawin mo kapag ipinakita niya sa iyo ang isang bagay na hindi mo inaasahan? Magtitiwala ka ba sa kanyang babala o magpapatuloy ka sa iyong sariling plano? Ang sagot mo ay maaaring magbago ng lahat. Paano kaya kung ang Diyos ay hindi lamang gumagamit ng iyong puso o mga mata, kundi pati na rin ng iyong mga kamay upang ipakita na siya ay gumagawa sa iyong buhay? May isang kwento sa Biblia na magpapakita kung paano ang isang simpleng haplos ay maaaring maging isang makapangyarihang babala mula sa Diyos. Handa ka bang marinig ito? Sa susunod, titingnan natin ang isang babae na ang mga kamay ay ginamit ng Diyos upang magdala ng pagpapala at babala sa isang buong bayan. Ang kwentong ito ay magpapakita sa iyo na ang mga nararamdaman mo sa iyong katawan ay maaaring isang imbitasyon na maging bahagi ng plano ng Diyos. Huwag kang bibitaw. Ang revelasyong ito ay magpapalakas sa iyong pananampalataya. Sa mga komento, ibahagi ang isang pagkakataon kung kailan naramdaman mo ang isang kakaibang pakiramdam sa iyong mga mata o nakakita ka ng isang bagay na nagpabago sa iyong pananaw. Ang iyong kwento ay magbibigay inspirasyon sa iba at magpapatibay sa ating komunidad ng pananampalataya. Ang mga kamay ni Deborah na nagdala ng tagumpay. Naramdaman mo na ba ang isang biglang init o panginginig sa iyong mga kamay? Isang pakiramdam na parang may hinintay kang hawakan, gawin o bitawan. Ang ating mga kamay ay hindi lamang para sa pang-araw-araw na gawain. Ang mga ito ay mga kasangkapan na ginagamit ng Diyos upang maghatid ng kanyang kapangyarihan, magbigay ng babala o magdala ng pagpapala. Kapag ang iyong mga kamay ay biglang nakaramdam ng isang kakaibang sensasyon, marahil isang panginginig habang nagdarasal o isang pakiramdam na kailangan mong abutin ang isang bagay, paano kung iyon ang Diyos na nagsasabi, "Anak, gamitin mo ang iyong mga kamay para sa aking kaluwalhatian"? Sa Biblia, may isang babae na ang mga kamay ay naging instrumento ng Diyos upang magdala ng babala at tagumpay. Si Deborah, ang hukom at propetisa. Sa mga hukom Shwat, ikinuwento kung paano si Deborah sa ilalim ng puno ng palmera ay nagbigay ng mga utos mula sa Diyos sa bayan ng Israel. Nang ang mga Kanaanita sa pamumuno ni Sisera ay nagdala ng panganib sa bayan, si Deborah ay hindi lamang nagbigay ng babala, siya ay gumamit ng kanyang autoridad na simbolikong kinakatawan ng kanyang mga kamay upang hikayatin si Barak na pamunuan ng laban. Sa mga hukom 4:14, sinabi ni Deborah, "Bumangon ka sapagkat ito ang araw na ibinigay ng Panginoon si Sisera sa iyong kamay." Ang kanyang mga kamay na nagbigay ng direksyon at inspirasyon ay naging daluyan ng plano ng Diyos na nagdala ng kalayaan sa Israel. Isipin mo ang eksenang ito. Si Deborah, isang babaeng puno ng pananampalataya na nakaupo sa ilalim ng puno, marahil nararamdaman ang init ng Espiritu Santo sa kanyang mga kamay habang binibigkas niya ang salita ng Diyos. Ang kanyang mga kamay ay hindi lamang nagbibigay ng mga
utos. Ang mga ito ay mga kasangkapan ng Diyos upang gabayan ang isang buong bayan tungo sa tagumpay. At kahit na si Jael, isang babaeng konektado sa kwento, ang gumamit ng kanyang mga kamay upang wakasan ang buhay ni Sisera gamit ang isang tolda at martilyo, mga Hukom 4:21. Ang mga kamay ni Deborah ang nagtakda ng landas para sa pagpapalang ito. Ang mga kamay ni Deborah ay nagdala ng babala sa mga kaaway ng Diyos at pag-asa sa kanyang bayan. Ngayon, iugnay natin ito sa iyong buhay. Kapag naramdaman mo ang isang kakaibang sensasyon sa iyong mga kamay, marahil isang panginginig habang nag-aalay ka ng panalangin, isang biglang init habang hinahawakan mo ang Biblia, o isang pakiramdam na kailangan mong abutin ng isang tao, paano kung iyon ang Diyos na tumutukoy sa iyo na gamitin ang iyong mga kamay para sa kanyang layunin? Ang iyong mga kamay ay hindi lamang para sa iyo. Ang mga ito ay banal na kasangkapan. Tulad ng sinabi sa Ecclesiastes 9:10, anumang gawain ang makita ng iyong kamay, gawin mo ito ng buong lakas. Kapag ginamit mo ang iyong mga kamay ayon sa kalooban ng Diyos, maaari kang maging tulad ni Deborah na nagdadala ng babala sa mga hadlang at pagpapala sa mga nangangailangan. Isang kwento mula sa ating komunidad. Si Juan, isang ama, ay nagbahagi na isang araw habang nagdarasal para sa kanyang anak na may sakit, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang mga kamay habang hinahawakan ang ulo ng kanyang anak. Sa una, inakala niyang ito ay pawis lamang. Ngunit habang nagpatuloy siya sa panalangin, naramdaman niya ang isang kapayapaan na hindi maipaliwanag at ang kanyang anak ay nagsimulang gumaling sa mga sumunod na araw. Ang mga kamay ni Juan ay ginamit ng Diyos upang magdala ng pagpapala, isang paalala na ang ating katawan ay daluyan ng kanyang kapangyarihan. Ngunit paano natin malalaman kung ang sensasyon sa ating mga kamay ay mula sa Diyos o isang simpleng reaksyon ng katawan? Narito ang isang lihim na natutunan ni Deborah. Ang mga kamay na ginagamit para sa Diyos ay mga kamay na iniaalay sa panalangin at pagsunod. Sa mga awit 141:2, sinabi, tanggapin mo ang aking panalangin bilang insenso at ang pagtaas ng aking mga kamay bilang handog sa gabi. Kapag iniaalay mo ang iyong mga kamay sa Diyos, sa panalangin, sa pagtulong o sa pagsamba, sila ay nagiging mga daluyan ng kanyang babala at pagpapala. Ang susi ay ang pagiging bukas sa kanyang gabay at handa na gawin ang kanyang kalooban at tulad ng ginawa ni Deborah. Subukan natin ito ngayon. Sa susunod na maramdaman mo ang isang kakaibang sensasyon sa iyong mga kamay, marahil habang nagdarasal, hinahawakan ang isang tao o kahit habang nagtatrabaho, huminto ka saglit, magdasal at sabihin, Panginoon, gamitin mo ang aking mga kamay para sa iyong layunin. Pagkatapos bigyang pansin ang iyong paligid, maaaring hinintay ng Diyos na gamitin mo ang iyong mga kamay upang magbigay ng pag-asa, magbigay ng babala o magdala ng pagpapala. Ang iyong mga kamay ay maaaring maging sagot sa panalangin ng iba. Tulad ng mga kamay ni Deborah na nagdala ng tagumpay, ang iyong mga kamay ay maaaring maging instrumento ng Diyos. Ano ang gagawin mo kapag hinintay niyang gamitin mo ang iyong mga kamay para sa isang layunin na mas malaki kaysa sa iyo? Susundin mo ba ang kanyang tawag o hihintayin mo ang isa pang senyales? Ang sagot mo ay maaaring magbukas ng isang bagong kabanata sa iyong buhay. Paano kaya kung ang Diyos ay hindi lamang gumagamit ng iyong puso, mata o kamay, kundi pati na rin ng iyong mga paa upang gabayan ka sa isang landas na inihanda niya? May isang kwento sa Biblia na magpapakita kung paano ang isang simpleng hakbang ay maaaring maging isang makapangyarihang babala mula sa Diyos. Handa ka bang tuklasin ito? Sa susunod, titingnan natin ang isang lalaki na ang mga paa ay ginamit ng Diyos upang dalhin siya sa isang lugar ng pagsubok at pagpapala. Ang kwentong ito ay magpapakita sa iyo na ang mga nararamdaman mo sa iyong katawan ay maaaring isang imbitasyon na sumunod sa Diyos kahit sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Huwag kang bibitaw. Ang revelasyong ito ay magpapabago sa iyong pananampalataya. Sa mga komento, ibahagi ang isang pagkakataon kung kailan naramdaman mo ang isang kakaibang pakiramdam sa iyong mga kamay o gumamit ka ng iyong mga kamay sa isang paraan na nagdala ng pagpapala. Ang iyong kwento ay magbibigay inspirasyon sa iba at magpapatibay
gumagabay sa ating komunidad ng pananampalataya. Ang mga paa ni Abraham na sumunod sa tawag ng Diyos. Naramdaman mo na ba ang isang kakaibang pakiramdam sa iyong mga paa? Isang biglang pagnanais na maglakad, lumayo o marahil isang pakiramdam na parang may hinintay kang puntahan kahit hindi mo alam kung saan. Ang ating mga paa ay hindi lamang para sa paglalakbay mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ang mga ito ay mga kasangkapan na ginagamit ng Diyos upang gabayan tayo sa kanyang plano, magbigay ng babala sa mga panganib o dalhin tayo sa isang destinasyon na puno ng pagpapala. Kapag ang iyong mga paa ay biglang nakaramdam ng isang kakaibang sensasyon, marahil isang kaba habang naglalakad ka patungo sa isang desisyon o isang pakiramdam na kailangan mong huminto. Paano kung iyon ang Diyos na nagsasabi, "Anak, sumunod ka sa aking tawag dahil may inihanda ako para sa iyo." Sa Biblia, may isang lalaki na ang mga paa ay literal na ginamit ng Diyos upang dalhin siya sa isang landas ng pananampalataya at pagsubok, si Abraham. Sa Genesis 12:1-4, tinawag ng Diyos si Abraham na noon ay si Abram pa at sinabi, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang iyong mga kamag-anak at ang sambahayan ng iyong ama at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo." Isipin mo ang sandaling iyon. Si Abraham, isang lalaking may edad na naninirahan sa kaginhawahan ng Haran, ay biglang narinig ang boses ng Diyos. Marahil naramdaman niya ang isang kakaibang kaba sa kanyang mga paa, isang pakiramdam na kailangan niyang maglakbay kahit hindi niya alam ang eksaktong destinasyon. Ngunit sa halip na mag-alinlangan o magtanong ng masyado, si Abraham ay sumunod. Ang kanyang mga paa ay naglakbay sa hindi alam, isang hakbang ng pananampalataya na naging simula ng isang bagong lahi, ang bayan ng Diyos. Isipin mo ang eksenang ito. Si Abraham kasama ang kanyang asawa na si Sarai at ang kanyang pamangkin na si Lot na naglalakad sa disyerto. Ang kanyang mga paa ay hapo sa mahabang paglalakbay, ngunit puno ng layunin. Marahil sa mga gabing tahimik habang nagpapahinga sa ilalim ng mga bituin, naramdaman niya ang isang init sa kanyang mga paa, isang paalala na ang Diyos ay kasama niya, na ginagabayan ang bawat hakbang. Ang mga paa ni Abraham ay hindi lamang nagdala sa kanya sa Canaan. Ang mga ito ay naging simbolo ng pagsunod, isang babala na ang Diyos ay may plano na mas malaki kaysa sa anumang makikita ng mata ng tao. Sa Hebreo 11:2-8 sinabi, "Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na tatanggapin niya bilang mana at umalis siya nang hindi alam kung saan siya pupunta." Ang kanyang mga paa ay naging daluyan ng Diyos upang ipakita ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ngayon, iugnay natin ito sa iyong buhay. Kapag naramdaman mo ang isang kakaibang sensasyon sa iyong mga paa, marahil isang pakiramdam na kailangan mong maglakbay patungo sa isang bagong direksyon o isang biglang pagnanais na huminto sa isang landas na iyong tinutungo. Paano kung iyon ang Diyos na tumutukoy sa iyo na sumunod sa kanyang tawag? Ang iyong mga paa ay hindi lamang para sa pisikal na paggalaw. Ang mga ito ay mga instrumento ng Diyos. Tulad ng sinabi sa Isaiah 52:7, "Kung gaano kaganda ang mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita na nagpapahayag ng kapayapaan." Kapag ginagabayan ng Diyos ang iyong mga paa, maaari kang dalhin sa mga lugar na hindi mo inaasahan, isang bagong layunin, isang pagkakataon na maglingkod, o isang babala na iwasan ang isang maling landas. Isang kwento mula sa ating komunidad. Si Clara, isang guro, ay nagbahagi na isang araw habang pauwi mula sa trabaho, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang mga paa na parang may hinintay siyang puntahan. Sa halip na diretsong umuwi, napadpad siya sa isang maliit na simbahan sa kanyang ruta. Doon, nakilala niya ang isang batang babae na umiiyak na nagpaplanong saktan ang sarili. Si Clara ay nagdasal kasama ang batang babae at nagbigay ng payo, at sa mga sumunod na linggo, ang batang babae ay nagsimulang dumalo sa simbahan. Ang mga paa ni Clara ay ginamit ng Diyos upang dalhin siya sa isang sandali ng pagpapala, isang babala na ang Diyos ay gumagawa sa hindi inaasahang paraan. Ngunit, paano natin malalaman kung ang sensasyon sa ating mga paa ay mula sa Diyos o isang simpleng pagod lamang? Narito ang isang lihim na natutunan ni Abraham. Ang mga paa na sumusunod sa Diyos ay mga paang iniaalay
sa kanyang gabay. Sa mga awit 119-105, sinabi, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kapag ang iyong mga paa ay ginagabayan ng salita ng Diyos at panalangin, sila ay nagiging mga kasangkapan ng kanyang plano. Ang susi ay ang pagiging handa na gumawa ng hakbang ng pananampalataya kahit na ang destinasyon ay hindi pa malinaw tulad ng ginawa ni Abraham. Subukan natin ito ngayon. Sa susunod na maramdaman mo ang isang kakaibang pakiramdam sa iyong mga paa, marahil habang naglalakad ka, nagdarasal o kahit habang nagpapahinga, huminto ka saglit, magdasal at sabihin, Panginoon, gabayan mo ang aking mga paa sa iyong landas. Pagkatapos, bigyang pansin ang iyong paligid. Maaring hinintay ng Diyos na dalhin ka sa isang tao na nangangailangan ng iyong presensya, isang babala na baguhin ang iyong direksyon o isang bagong layunin na inihanda niya. Ang iyong mga paa ay maaaring maging mga daluyan ng kanyang mabuting balita at narito ang isang hamon. Tulad ng mga paa ni Abraham na sumunod sa tawag ng Diyos, ang iyong mga paa ay maaaring dalhin ka sa isang landas ng pagpapala. Ano ang gagawin mo kapag hinintay ng Diyos na gumawa ka ng hakbang ng pananampalataya? Susundin mo ba ang kanyang gabay o mag-aatubili ka dahil sa kawalan ng katiyakan? Ang sagot mo ay maaring magbukas ng isang pintuan sa plano ng Diyos para sa iyo. Bago natin ipagpatuloy, gusto kong anyayahan kang maging miyembro ng channel. Sa paggawa nito, tumutulong ka na magbigay ng damit sa mga nangangailangan na walang sapat na pananamit sa buong mundo. At kung hindi mo kayang maging miyembro, pakikalikasan ko rin na huwag mong laktawan ang mga ad. Ang bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ang iyong suporta ay nagdadala ng pag-asa sa mga hinintay ang tulong ng Diyos. Paano kaya kung ang Diyos ay hindi lamang gumagamit ng iyong puso, mata, kamay o paa, kundi pati na rin ang iyong boses upang maghatid ng isang babala na maaaring magligtas ng isang buhay? May isang kwento sa Biblia na magpapakita kung paano ang isang simpleng salita ay naging makapangyarihang mensahe mula sa Diyos. Handa ka bang marinig ito? Sa susunod, titingnan natin ang isang propeta na ang boses ay ginamit ng Diyos upang magbigay ng babala sa isang bayan na malapit ng mahulog. Ang kwentong ito ay magpapakita sa iyo na ang mga nararamdaman mo sa iyong katawan ay maaaring isang imbitasyon na magsalita para sa Diyos. Huwag kang bibitaw. Ang revelasyong ito ay magpapalakas sa iyong pananampalataya. Sa mga komento, ibahagi ang isang pagkakataon kung kailan naramdaman mo ang isang kakaibang pakiramdam sa iyong mga paa o dinala ka ng iyong mga paa sa isang lugar na nagpabago sa iyong buhay. Ang iyong kwento ay magbibigay inspirasyon sa iba at magpapatibay sa ating komunidad ng pananampalataya. Ang boses ni Elias na nagdala ng babala ng Diyos, naramdaman mo na ba ang isang biglang paninikip sa iyong lalamunan? Isang pakiramdam na parang may gusto kang sabihin ngunit hindi mo maipaliwanag o isang kakaibang pagnanais na magsalita kahit natatakot ka? Ang ating boses ay hindi lamang para sa pakikipag-usap sa iba. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan na ginagamit ng Diyos upang maghatid ng kanyang mga babala, magbigay ng pag-asa o tawagin ang mga nawawala pabalik sa kanya. Kapag ang iyong lalamunan ay biglang nakaramdam ng isang kakaibang sensasyon, marahil isang panginginig habang nagdarasal ka o isang pakiramdam na kailangan mong magsalita sa isang sitwasyon. Paano kung iyon ang Diyos na nagsasabi, Anak, gamitin mo ang iyong boses para sa aking kaluwalhatian? Sa Biblia, may isang propeta na ang boses ay naging instrumento ng Diyos upang magdala ng babala sa isang bayan na lumalayo sa kanya, si Elias. Sa 1 Mga Hari 18, ikinuwento kung paano si Elias sa gitna ng isang bayan na sumasamba kay Baal ay tumayo sa bundok Carmelo upang hamunin ang mga propeta ng Diyos-Diyusan. Sa 1 Mga Hari 7:21, sinabi ni Elias, hanggang kailan kayo mag-aalangan sa pagitan ng dalawang panig? Kung ang Panginoon ang Diyos, sundin ninyo siya. Ngunit kung si Baal, sundin ninyo siya. Isipin mo ang eksenang ito. Si Elias, nag-iisa laban sa patron to simbalan propeta ni Baal na naramdaman marahil ang isang init o panginginig sa kanyang lalamunan habang binibigkas niya ang salita ng Diyos. Ang kanyang boses ay hindi lamang naghatid ng babala. Ito ay naging daluyan ng kapangyarihan ng Diyos na nagdala ng apoy mula sa langit
upang patunayang ang Panginoon ang tunay na Diyos. Isipin mo ang sandaling iyon. Si Elias na puno ng pananampalataya ay nagsalita ng may kumpiyansa kahit na ang buong bayan ay maaaring tumalikod sa kanya. Ang kanyang boses ay hindi lamang nagbigay ng hamon. Ito ay isang babala na ang Diyos ay hindi magpapahintulot na ang kanyang bayan ay manatiling nahati ang puso. At nang ang apoy ng Diyos ay bumaba, 1 Mga Hari 18:38, ang boses ni Elias ay naging simbolo ng katotohanan. Isang paalala na ang Diyos ay gumagamit ng mga handang magsalita para sa kanya upang baguhin ang kasaysayan. Ang kanyang lalamunan na marahil ay nanginginig sa takot o pag-asa ay naging daluyan ng Espiritu Santo upang gisingin ang isang bayan. Ngayon, iugnay natin ito sa iyong buhay. Kapag naramdaman mo ang isang kakaibang sensasyon sa iyong lalamunan, marahil isang paninikip habang nagdarasal ka para sa isang tao, isang biglang pagnanais na magsalita ng katotohanan, o isang pakiramdam na kailangan mong magbigay ng payo, paano kung iyon ang Diyos na tumutukoy sa iyo na gamitin ang iyong boses? Ang iyong boses ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay isang regalo mula sa Diyos. Tulad ng sinabi sa mga awit 29, Mafal, ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan. Ang tinig ng Panginoon ay puno ng karangalan. Kapag ginamit mo ang iyong boses ayon sa kalooban ng Diyos, maaari kang maging tulad ni Elias na nagdadala ng babala sa mga naliligaw at pag-asa sa mga nawawalan ng lakas. Isang kwento mula sa ating komunidad. Si Mark, isang manggagawa, ay nagbahagi na isang araw habang nasa isang pulong sa trabaho, naramdaman niya ang isang biglang paninikip sa kanyang lalamunan habang pinag-uusapan ang isang desisyon na hindi makatarungan. Sa una, natakot siyang magsalita, ngunit pagkatapos magdasal sa kanyang isip, naglakas loob siyang magbigay ng opinyon na nagbigay liwanag sa sitwasyon. Ang kanyang mga salita ay nagbunga ng pagbabago sa plano at kalaunan ang kanyang mga katrabaho ay nagpasalamat sa kanya. Ang boses ni Mark ay ginamit ng Diyos upang magdala ng babala at katotohanan. Isang paalala na ang ating katawan ay daluyan ng kanyang kapangyarihan. Ngunit paano natin malalaman kung ang sensasyon sa ating lalamunan ay mula sa Diyos o isang simpleng nerbiyos lamang? Narito ang isang lihim na natutunan ni Elias. Ang boses na ginagamit para sa Diyos ay isang boses na iniaalay sa panalangin at katotohanan. Sa Santiago 5:16 sinabi, ang panalangin ng matuwid ay makapangyarihan at epektibo. Kapag ang iyong boses ay sinasamahan ng panalangin at nakatuon sa kaluwalhatian ng Diyos, ito ay nagiging isang kasangkapan ng kanyang babala at pagpapala. Ang susi ay ang pagiging handa na magsalita kahit na may takot, tulad ng ginawa ni Elias, dahil ang Diyos ay nagbibigay ng lakas sa mga sumusunod sa kanyang tawag. Subukan natin ito ngayon. Sa susunod na maramdaman mo ang isang kakaibang pakiramdam sa iyong lalamunan, marahil habang nagdarasal, nakikipag-usap sa isang kaibigan, o kahit habang nag-iisip tungkol sa isang sitwasyon, huminto ka saglit, magdasal at sabihin, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas na gamitin ang aking boses para sa iyo. Pagkatapos, bigyang pansin ang iyong paligid. Maaaring hinintay ng Diyos na magsalita ka ng katotohanan, magbigay ng babala o maghatid ng pag-asa. Ang iyong boses ay maaaring maging sagot sa panalangin ng iba. Tulad ng boses ni Elias na nagdala ng babala at nagpabago sa isang bayan, ang iyong boses ay maaaring maging instrumento ng Diyos. Ano ang gagawin mo kapag hinintay niyang magsalita ka para sa kanyang katotohanan? Gagamitin mo ba ang iyong boses o pipiliin mo ang katahimikan? Ang sagot mo ay maaaring magbukas ng isang pintuan sa plano ng Diyos para sa iyo. Paano kaya kung ang Diyos ay hindi lamang gumagamit ng iyong puso, mata, kamay, paa o boses, kundi pati na rin ang iyong mga tainga upang iparinig sa iyo ang isang babala na maaaring magligtas ng iyong kaluluwa? May isang kwento sa Biblia na magpapakita kung paano ang isang simpleng pakikinig ay naging makapangyarihang mensahe mula sa Diyos. Handa ka bang marinig ito? Sa susunod, titingnan natin ang isang lalaki na ang mga tainga ay ginamit ng Diyos upang marinig ang kanyang boses sa gitna ng kaguluhan. Ang kwentong ito ay magpapakita sa iyo na ang mga nararamdaman mo sa iyong katawan ay maaaring isang imbitasyon
panahon na makinig ng mas malalim sa Diyos. Huwag kang bibitaw ang revelasyong covenant ng papabago sa iyong pananampalataya. Sa mga komento, ibahagi ang isang pagkakataon kung kailan naramdaman mo ang isang kakaibang pakiramdam sa iyong lalamunan o ginamit mo ang iyong boses sa isang paraan na nagdala ng pagbabago. Ang iyong kwento ay magbibigay inspirasyon sa iba at magpapatibay sa ating komunidad ng pananampalataya. Ang mga tainga ni Samuel na narinig ang tawag ng Diyos, naramdaman mo na ba ang isang biglang panginginig o init sa iyong mga tainga? Isang pakiramdam na parang may hinintay kang marinig kahit na walang tunog sa paligid. Ang ating mga tainga ay hindi lamang para sa pagdinig ng mga ingay ng mundo. Ang mga ito ay mga pintuan na ginagamit ng Diyos upang iparinig ang kanyang boses, magbigay ng babala o tawagin tayo sa isang mas malalim na layunin. Kapag ang iyong mga tainga ay biglang nakaramdam ng isang kakaibang sensasyon, marahil isang panginginig habang nagdarasal ka o isang pakiramdam na kailangan mong makinig ng mas mabuti, paano kung iyon ang Diyos na nagsasabi, "Anak, makinig ka dahil may mahalagang mensahe ako para sa iyo." Sa Biblia, may isang batang lalaki na ang mga tainga ay ginamit ng Diyos upang marinig ang kanyang boses sa gitna ng katahimikan, si Samuel. Sa 1 Samuel 3:1-10, ikinuwento kung paano si Samuel, isang batang naglilingkod sa templo sa ilalim ni Eli, ay natutulog isang gabi nang marinig niya ang isang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Sa una, inakala niyang si Eli ang tumatawag, ngunit pagkatapos ng 3 beses, napagtanto ni Eli na ang Diyos ang nagsasalita. Sa 1 Samuel 3:10, sinabi, "At ang Panginoon ay dumating at tumayo at tinawag tulad ng mga naunang pagkakataon, 'Samuel, Samuel!' At sinabi ni Samuel, 'Magsalita ka sapagkat nakikinig ang iyong lingkod.'" Ang mga tainga ni Samuel na marahil ay nanginginig sa kaba o pagtataka ay naging daluyan ng Diyos upang maghatid ng isang babala sa bahay ni Eli at isang tawag para sa isang bagong propeta. Isipin mo ang eksenang ito. Si Samuel, isang batang lalaki na natutulog sa templo, ay biglang nagising dahil sa isang boses na hindi niya maipaliwanag. Marahil naramdaman niya ang isang kakaibang init o panginginig sa kanyang mga tainga habang naririnig niya ang kanyang pangalan. Ang kanyang mga tainga ay hindi lamang nakarinig ng tunog, sila ay naging pintuan para sa boses ng Diyos na nagdala ng isang mensahe na nagpabago sa kasaysayan ng Israel. Ang kwento ni Samuel ay nagpapakita na ang Diyos ay maaaring magsalita kahit sa mga hindi inaasahan at ang kanyang boses ay madalas na dumarating kapag handa tayong makinig. Ang mga tainga ni Samuel ay naging simbolo ng pagiging bukas sa tawag ng Diyos, isang babala na ang kanyang plano ay mas malaki kaysa sa ating mga pangarap. Ngayon, iugnay natin ito sa iyong buhay. Kapag naramdaman mo ang isang kakaibang sensasyon sa iyong mga tainga, marahil isang biglang panginginig habang nagdarasal ka, isang pakiramdam na kailangan mong makinig sa isang sermon o isang sandali kung saan parang may hinintay kang marinig. And paano kung iyon ang Diyos na tumutukoy sa iyo na buksan ang iyong mga tainga sa kanyang boses? Ang iyong mga tainga ay hindi lamang para sa mga salita ng mundo. Ang mga ito ay mga banal na kasangkapan tulad ng sinabi sa Isaiah 10:21, "At ang iyong mga tainga ay makaririnig ng salita mula sa likuran mo na nagsasabi, 'Ito ang daan, lakaran mo ito.'" Kapag binuksan mo ang iyong mga tainga sa Diyos, maaari kang makarinig ng babala na magliligtas sa iyo mula sa panganib o isang tawag na magdadala sa iyo sa isang bagong layunin. Isang kwento mula sa ating komunidad. Si Liza, isang estudyante, ay nagbahagi na isang gabi habang nag-aaral, naramdaman niya ang isang kakaibang panginginig sa kanyang mga tainga na parang may hinintay siyang marinig. Sa halip na balewalain ito, binuksan niya ang kanyang radyo at narinig ang isang pastor na nagpe-preach tungkol sa pagpapatawad. Ang mensaheng yon ay nakaugnay sa isang hinintay niya sa kanyang pamilya at pagkatapos magdasal, nagawa niyang makipagbati sa kanyang kapatid pagkatapos ng mga taon ng hindi pagkakaunawaan. Ang mga tainga ni Liza ay ginamit ng Diyos upang marinig ang isang mensahe na nagpabago sa kanyang buhay, isang paalala na ang ating katawan ay daluyan ng kanyang kapangyarihan. Ngunit paano natin malalaman kung ang sensasyon sa ating mga tainga ay mula sa Diyos
Diyos o isang simpleng reaksyon ng katawan. Narito ang isang lihim na natutunan ni Samuel. Ang mga tainga na naririnig ang Diyos ay mga taing sinanay sa katahimikan at panalangin. Sa mga awit 46:10, sinabi, "Tumahimik kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos." Kapag hinintay mo ang Diyos sa katahimikan, ang iyong mga tainga ay nagiging mas sensitibo sa kanyang boses. Ang susi ay ang pagiging handa na makinig kahit na ang mensahe ay hindi inaasahan, tulad ng ginawa ni Samuel nang marinig niya ang kanyang pangalan. Subukan natin ito ngayon. Sa susunod na maramdaman mo ang isang kakaibang pakiramdam sa iyong mga tainga, marahil habang nagdarasal, nakikinig sa isang awitin ng pagsamba o kahit habang nag-iisip, huminto ka saglit, magdasal at sabihin, "Panginoon, buksan mo ang aking mga tainga sa iyong boses." Pagkatapos, bigyang pansin ang iyong paligid. Maaaring hinintay ng Diyos na marinig mo ang isang salita ng karunungan, isang babala na baguhin ang iyong direksyon o isang tawag na maglingkod. Ang iyong mga tainga ay maaaring maging pintuan sa plano ng Diyos para sa iyo. Tulad ng mga tainga ni Samuel na narinig ang tawag ng Diyos, ang iyong mga tainga ay maaaring magdala sa iyo sa isang mas malalim na relasyon sa Kanya. Ano ang gagawin mo kapag hinintay niyang makinig ka sa Kanyang boses? Bubuksan mo ba ang iyong mga tainga o hahayaan mo bang malunod ito sa ingay ng mundo? Ang sagot mo ay maaaring magbukas ng isang bagong kabanata sa iyong buhay. Paano kaya kung ang Diyos ay hindi lamang gumagamit ng iyong puso, mata, kamay, boses o tainga, kundi pati na rin ang iyong balat upang iparamdam sa iyo ang Kanyang presensya? May isang kwento sa Biblia na magpapakita kung paano ang isang simpleng haplos ay naging makapangyarihang babala mula sa Diyos. Handa ka bang tuklasin ito? Sa susunod, titingnan natin ang isang lalaki na ang balat ay ginamit ng Diyos upang ipakita ang Kanyang kapangyarihan at magbigay ng babala sa isang bayan. Ang kwentong ito ay magpapakita sa iyo na ang mga nararamdaman mo sa iyong katawan ay maaaring isang imbitasyon na maramdaman ang Diyos ng mas malalim. Huwag kang bibitaw. Ang revelasyong ito ay magpapalakas sa iyong pananampalataya. Sa mga komento, ibahagi ang isang pagkakataon kung kailan naramdaman mo ang isang kakaibang pakiramdam sa iyong mga tainga o narinig mo ang isang mensahe na nagpabago sa iyong buhay. Ang iyong kwento ay magbibigay inspirasyon sa iba at magpapatibay sa ating komunidad ng pananampalataya. Ang balat ni Job na nagdala ng pagsubok at pagpapala, naramdaman mo na ba ang isang biglang kiliti, init o panginginig sa iyong balat? Isang pakiramdam na parang may humihipo sa iyo kahit walang pisikal na dahilan. Ang ating balat ay hindi lamang isang pananggalang sa ating katawan. Ito ay isang sensitibong daluyan na ginagamit ng Diyos upang iparamdam ang Kanyang presensya, magbigay ng babala o dalhin tayo sa isang mas malalim na pag-unawa sa Kanyang plano. Kapag ang iyong balat ay biglang nakaramdam ng isang kakaibang sensasyon, marahil isang panginginig habang nagdarasal ka o isang biglang pananlamig sa gitna ng isang mahalagang sandali, paano kung iyon ang Diyos na nagsasabi, "Anak, maramdaman mo ako dahil may mahalagang aral akong ituturo sa iyo." Sa Biblia, may isang lalaki na ang balat ay naging instrumento ng Diyos upang magdala ng pagsubok, babala at sa huli isang makapangyarihang pagpapala, si Job. Sa aklat ng Job 2:7-10, ikinuwento kung paano si Job, isang matuwid na lalaki, ay dumanas ng matinding pagsubok nang siya ay tinamaan ng masasakit na sugat sa kanyang balat mula sa talampakan hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Sa kabila ng kanyang pagdurusa, ang balat ni Job na puno ng sakit at hapdi ay naging lugar kung saan niya naranasan ang presensya ng Diyos ng mas malalim. Sa Job 42:5, pagkatapos ng kanyang mga pagsubok, sinabi niya, "Ang aking mga tainga ay nakarinig tungkol sa iyo, ngunit ngayon ang aking mga mata ay nakakita sa iyo." Ang balat ni Job, bagamat sinalanta ng sakit, ay naging daluyan ng Diyos upang ipakita ang kanyang soberanya at pag-ibig. Isipin mo ang eksenang ito. Si Job na nakaupo sa abo, na kinakamot ang kanyang balat gamit ang isang piraso ng basag na palayok, ay dumanas ng sakit na hindi maipaliwanag. Marahil ang bawat hapdi sa kanyang balat ay parang isang babala, isang paalala na ang buhay ay hindi palaging madali, ngunit ang Diyos ay nananatiling tapat. Ang
kanyang balat na dating malusog at malakas ay naging simbolo ng pagsubok. Ngunit sa huli, ito rin ang naging saksi sa pagpapala ng Diyos nang ibinalik sa kanya ang lahat ng higit pa sa nawala. Job 42:10. Ang kwento ni Job ay nagpapakita na kahit ang mga sensasyon ng sakit o kakaiba sa ating balat ay maaaring gamitin ng Diyos upang dalhin tayo palapit sa Kanya, magbigay ng babala laban sa pag-asa sa sarili at ihanda tayo para sa Kanyang pagpapala. Ngayon, iugnay natin ito sa iyong buhay. Kapag naramdaman mo ang isang kakaibang sensasyon sa iyong balat, marahil isang biglang panginginig habang nagsasamba ka, isang pananlamig kapag nahaharap sa isang mahirap na desisyon, o isang init na hindi mo maipaliwanag, paano kung iyon ang Diyos na sinusubukang hawakan ang iyong kaluluwa sa pamamagitan ng iyong katawan? Ang iyong balat ay hindi lamang isang pisikal na bahagi ng iyo, ito ay isang banal na kasangkapan tulad ng sinabi sa awit 139:14, kahanga-hanga ang pagkakagawa sa akin, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kapag hinintay ng Diyos na maramdaman mo ang kanyang presensya sa iyong balat, maaari kang makatanggap ng babala na magtiwala sa kanya sa gitna ng pagsubok, o isang paalala na siya ay malingin pa isang kwento mula sa ating komunidad. Si Teresa, isang nurse, ay nagbahagi na isang araw habang nagtatrabaho sa ospital, naramdaman niya ang isang biglang kiliti sa kanyang balat habang nag-aalaga sa isang pasyente. Sa una, inakala niyang ito ay lamig lamang mula sa aircon, ngunit pagkatapos magdasal sa kanyang isip, naramdaman niya ang isang malakas na pagnanais na kausapin ang pasyente tungkol sa pananampalataya. Ang pasyente na nalalapit na sa kanyang huling araw ay nagpasalamat kay Teresa at nagdasal kasama siya na nagbigay ng kapayapaan sa kanyang puso bago siya pumanaw. Ang balat ni Teresa ay ginamit ng Diyos upang maramdaman ang kanyang gabay. Isang babala na ang isang sandali ng pagpapala ay nasa harap niya. Ngunit paano natin malalaman kung ang sensasyon sa ating balat ay mula sa Diyos o isang simpleng pisikal na reaksyon? Narito ang isang lihim na natutunan ni Job. Ang balat na nararamdaman ng Diyos ay isang balat na iniaalay sa kanyang presensya. Sa Roma 12:1 sinabi, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa awa ng Diyos, inihandog ninyo ang inyong mga katawan bilang isang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Kapag iniaalay mo ang iyong katawan, kabilang ang iyong balat sa Diyos, ito ay nagiging sensitibo sa kanyang haplos. Ang susi ay ang pagiging bukas sa kanyang plano. Kahit na ang sensasyon ay nagdudulot ng discomfort tulad ng naranasan ni Job, subukan natin ito ngayon. Sa susunod na maramdaman mo ang isang kakaibang pakiramdam sa iyong balat, marahil habang nagdarasal, nagtatrabaho o kahit habang nagpapahinga, huminto ka saglit, magdasal at sabihin, Panginoon, iparamdam mo sa akin ang iyong presensya. Pagkatapos, bigyang pansin ang iyong paligid. Maaaring hinintay ng Diyos na maramdaman mo ang kanyang babala, isang paalala na magtiwala sa kanya o isang tawag na maglingkod. Ang iyong balat ay maaaring maging saksi sa kanyang kapangyarihan. Tulad ng balat ni Job na nagdala ng pagsubok o di pagpapala, ang iyong balat ay maaaring maging daluyan ng Diyos. Ano ang gagawin mo kapag hinintay niyang maramdaman mo ang kanyang haplos? Magtitiwala ka ba sa kanyang plano o susubukan mong baliwalain ang sensasyon? Ang sagot mo ay maaaring magdala sa iyo sa isang mas malalim na relasyon sa Diyos. Paano kaya kung ang Diyos ay hindi lamang gumagamit ng iyong puso, mata, kamay, paa, boses, tainga o balat, kundi pati na rin ang iyong sikmura upang ipaalala sa iyo ang kanyang banal na layunin? May isang kwento sa Biblia na magpapakita kung paano ang isang simpleng pakiramdam sa tiyan ay naging makapangyarihang babala mula sa Diyos. Handa ka bang tuklasin ito? Sa susunod, titingnan natin ang isang propeta na ang sikmura ay ginamit ng Diyos upang magdala ng isang mensahe ng pagsisisi sa isang bayan. Ang kwentong ito ay magpapakita sa iyo na ang mga nararamdaman mo sa iyong katawan ay maaaring isang imbitasyon na yakapin ang plano ng Diyos. Huwag kang bibitaw. Ang revelasyong ito ay magpapabago sa iyong pananampalataya. Sa mga komento, ibahagi ang isang pagkakataon kung kailan naramdaman mo ang isang kakaibang pakiramdam sa iyong balat o naranasan mo ang presensya ng Diyos sa isang pisikal na paraan. Ang iyong kwento ay magbibigay inspirasyon sa iba at
nagpapatibay sa ating komunidad ng pananampalataya. Ang sikmura ni Jeremias na nagdala ng salita ng Diyos, naramdaman mo na ba ang isang biglang kirot, kaba o init sa iyong sikmura? Isang pakiramdam na parang may mahalagang bagay na sinusubukang sabihin sa iyo kahit hindi mo maipaliwanag. Ang ating sikmura ay hindi lamang para sa pagtunaw ng pagkain. Ito ay isang sensitibong bahagi ng ating katawan na ginagamit ng Diyos upang iparamdam ang bigat ng kanyang salita, magbigay ng babala o tawagin tayo sa isang layunin na mas malaki kaysa sa ating sarili. Kapag ang iyong sikmura ay biglang nakaramdam ng isang kakaibang sensasyon, marahil isang kaba habang nagdarasal ka o isang biglang pananakit sa gitna ng isang mahalagang desisyon, paano kung iyon ang Diyos na nagsasabi, "Anak, maramdaman mo ang aking salita dahil may mensahe akong nais mong dalhin"? Sa Biblia, may isang propeta na ang sikmura ay naging daluyan ng Diyos upang maghatid ng kanyang salita sa isang bayan na nangangailangan ng pagsisisi, si Jeremias. Sa Jeremias 29, sinabi ng propeta, "Ngunit kung sasabihin ko, hindi ko babanggitin ng Panginoon o magsasalita pa sa kanyang pangalan. Ang kanyang salita ay nasa aking puso tulad ng nagliliyab na apoy na nakakulong sa aking mga buto. Napapagod ako sa pagpigil dito, hindi ko na kaya." Isipin mo ang sandaling ito. Si Jeremias, isang propeta na nahaharap sa pagtanggi at pag-uusig, ay naramdaman ang salita ng Diyos na parang apoy sa kanyang sikmura. Isang sensasyon na hindi niya maipaliwanag, ngunit hindi rin niya maipigil. Ang tsatunga, kanyang sikmura ay naging lugar kung saan ang Espiritu Santo ay nagbigay ng babala, isang paalala na ang mensahe ng Diyos ay kailangang ibinahagi kahit na ito ay magdulot ng pagsubok. Isipin mo ang eksenang ito. Si Jeremias na nakatayo sa harap ng isang bayan na tumangging makinig ay marahil naramdaman ang isang biglang kirot o init sa kanyang sikmura habang binibigkas niya ang mga salita ng Diyos. Ang kanyang sikmura ay hindi lamang nagdala ng pisikal na sensasyon. Ito ay naging simbolo ng bigat ng kanyang tawag. Isang babala na ang Diyos ay hindi magpapahintulot sa kanyang salita na manatiling tahimik. Kahit na si Jeremias ay dumanas ng pagdurusa, tinawag siyang propeta ng luha dahil sa kanyang mga hinintay. Ang kanyang sikmura ay naging daluyan ng katotohanan na nagbigay ng babala sa Israel na bumalik sa Diyos. Sa Jeremias kadudusindutibitin, sinabi ng Diyos sa kanya, "Bumangon ka at sabihin sa kanila ang lahat ng iniutos ko sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila." Ang sikmura ni Jeremias ay naging sentro ng kanyang pananampalataya, isang lugar kung saan nararamdaman ang apoy ng Diyos. Ngayon, iugnay natin ito sa iyong buhay. Kapag naramdaman mo ang isang kakaibang sensasyon sa iyong sikmura, marahil isang kaba habang nagdarasal ka para sa isang tao, isang biglang pananakit kapag nahaharap sa isang mahirap na sitwasyon o isang init na parang may hinintay kang gawin. Paano kung iyon ang Diyos na tumutukoy sa iyo na dalhin ng kanyang mensahe? Ang iyong sikmura ay hindi lamang isang bahagi ng iyo. Ito ay isang banal na kasangkapan. Tulad ng sinabi sa Juan 7:38, "Ang sinumang manampalataya sa akin, tulad ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang kalooban ay dadaloy ang mga bukal ng tubig na buhay." Kapag hinintay ng Diyos na maramdaman mo ang kanyang salita sa iyong sikmura, maaari kang tawagin na magsalita, maglingkod o magtiwala sa kanya sa gitna ng pagsubok. Isang kwento mula sa ating komunidad. Si Carlo, isang mangangaral, ay nagbahagi na isang araw habang naghahanda ng sermon, naramdaman niya ang isang biglang kirot sa kanyang sikmura na parang may mahalagang bagay na kailangang sabihin. Sa una, inakala niyang ito ay gutom lamang. Ngunit pagkatapos magdasal, naramdaman niya ang isang malinaw na mensahe na baguhin ang kanyang sermon upang tumuon sa pagsisisi. Nang ibinahagi niya ito sa kanyang kongregasyon, maraming miyembro ang umiyak at nagbalik loob sa Diyos, na nagpapakita na ang kanyang sikmura ay ginamit ng Diyos upang maghatid ng isang makapangyarihang babala. Ang sensasyon na iyon ay naging paalala na ang Diyos ay gumagamit ng ating katawan upang dalhin ang kanyang katotohanan. Ngunit paano natin malalaman kung ang sensasyon sa ating sikmura ay mula sa Diyos o isang simpleng pisikal na reaksyon tulad ng stress o gutom? Narito ang isang lihim na natutunan ni Jeremias. Ang sikmura na nararamdaman ng Diyos ay isang sikmurang iniaalay sa kanyang salita at panalangin. Sa Ezekiel
Ezekiel 3:3 nang si Ezekiel ay inutusang kainin ang balumbon ng salita ng Diyos na sinabi, at ito ay naging matamis tulad ng pulot sa aking bibig. Kapag ang iyong sikmura ay puno ng salita ng Diyos, ito ay nagiging sensitibo sa kanyang tawag, kahit na ang sensasyon ay nagdudulot ng discomfort. Ang susi ay ang pagiging handa na dalhin ang kanyang mensahe, tulad ng ginawa ni Jeremias, kahit na ito ay magdulot ng pagsubok. Subukan natin ito ngayon. Sa susunod na maramdaman mo ang isang kakaibang pakiramdam sa iyong sikmura, marahil habang nagdarasal, nakikipag-usap sa isang tao, o kahit habang nag-iisip tungkol sa isang desisyon, huminto ka saglit, magdasal at sabihin, Panginoon, iparamdam mo sa akin ang iyong salita. Pagkatapos, bigyang pansin ang iyong paligid. Maaaring hinintay ng Diyos na magsalita ka ng katotohanan, magbigay ng babala o yakapin ang isang layunin na inihanda niya. Ang iyong sikmura ay maaaring maging daluyan ng kanyang apoy, tulad ng naranasan ni Jeremias. Tulad ng sikmura ni Jeremias na nagdala ng salita ng Diyos. Ang iyong sikmura ay maaaring maging sentro ng kanyang tawag. Ano ang gagawin mo kapag hinintay niyang maramdaman mo ang kanyang mensahe? Ipapahayag mo ba ito o susubukan mong pigilan ang apoy? Ang sagot mo ay maaaring magdala sa iyo sa isang mas malalim na layunin sa plano ng Diyos. Bago natin ipagpatuloy, gusto kong anyayahan kang maging miyembro ng channel. Sa paggawa nito, tumutulong ka na magbigay ng suporta sa mga ulila na nangangailangan ng pangangalaga sa buong mundo. At kung hindi mo kayang maging miyembro, pakikalikasan ko rin na huwag mong laktawan ang mga ad. Ang bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ang iyong suporta ay nagdadala ng pag-asa sa mga hinintay ang tulong ng Diyos. Paano kaya kung ang Diyos ay gumagamit ng bawat bahagi ng iyong katawan, mula sa iyong puso hanggang sa iyong sikmura, upang ihanda ka para sa isang sandali ng banal na revelasyon? May isang kwento sa Biblia na magpapakita kung paano ang buong katawan ay naging daluyan ng Diyos upang maghatid ng isang makapangyarihang pagpapala. Handa ka bang marinig ito? Sa susunod, titingnan natin ang isang lalaki na ang buong katawan ay ginamit ng Diyos upang maging saksi sa kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Ang kwentong ito ay magpapakita sa iyo na ang mga nararamdaman mo sa iyong katawan ay maaaring isang imbitasyon na yakapin ang buong plano ng Diyos para sa iyo. Huwag kang bibitaw. Ang revelasyong ito ay magpapabago sa iyong pananampalataya. Sa mga komento, ibahagi ang isang pagkakataon kung kailan naramdaman mo ang isang kakaibang pakiramdam sa iyong sikmura o naranasan mo ang bigat ng isang mensahe mula sa Diyos. Ang iyong kwento ay magbibigay inspirasyon sa iba at magpapatibay sa ating komunidad ng pananampalataya. Kung napanood mo ang video na ito hanggang sa puntong ito, gusto ko munang batiin ka mula sa aking puso. Ikaw ay tunay na espesyal. Iilan lamang ang mga hinintay ng Diyos ang nananatiling nakatuon sa kanyang salita, at ang iyong presensya rito ay isang patunay na hinintay ka ng Espiritu Santo na marinig ang mensaheng ito. Sa buong pag-aaral natin, natuklasan natin kung paano ang bawat bahagi ng iyong katawan, mula sa iyong puso, mata, kamay, paa, boses, tainga, balat, hanggang sa sikmura, ay ginagamit ng Diyos upang magbigay ng babala, gabayan ka at dalhin ka palapit sa kanyang plano. Ngunit ngayon, sa pagtatapos natin, gusto kong dalhin ka sa isang huling revelasyon. Paano kung ang Diyos ay gumagamit ng iyong buong katawan upang maging isang buhay na saksi ng kanyang kapangyarihan at pag-ibig? Sa Biblia, may isang lalaki na ang buong katawan ay naging daluyan ng Diyos upang maghatid ng kanyang mensahe sa mundo, si Apostol Pablo. Sa Gawa 9:15-16, nang si Pablo, na dating si Saulo, ay tinawag ng Diyos pagkatapos ng kanyang dramatikong karanasan sa daan patungong Damasco, sinabi ng Panginoon kay Ananias, "Pumunta ka, sapagkat ang lalaking ito ay hinirang kong instrumento upang dalhin ang aking pangalan sa mga hentil at kanilang mga hari at sa bayan ng Israel." Isipin mo ang kwento ni Pablo. Ang kanyang mga mata ay nabingi sa liwanag ng Diyos. Ang kanyang mga kamay ay nagdala ng pagpapala sa mga hinintay. Ang kanyang mga paa ay naglakbay sa mga lungsod upang mangaral. Ang kanyang boses ay naghatid ng katotohanan. At ang kanyang buong katawan ay nagdusa ng mga latigo, pagkabilanggo at pagsubok. Ngunit sa bawat
hapdi ang kanyang balat ay naging saksi sa katapatan ng Diyos. Sa 2 Korinto 49:78, sinabi ni Pablo, "Kami ay hinintay, ngunit hindi napahamak. Kami ay ibinagsak, ngunit hindi nawasak." Ang buong katawan ni Pablo ay naging isang buhay na testimonya na ang Diyos ay gumagamit ng bawat bahagi natin upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Ngayon, ikaw naman, ang bawat kakaibang sensasyon na nararamdaman mo sa iyong katawan, isang kaba sa puso, isang panginginig sa balat o isang kirot sa sikmura, ay isang paalala na hinintay ka ng Diyos na maging isang buhay na saksi ng kanyang pag-ibig. Ang iyong katawan ay isang templo ng Espiritu Santo, 1 Korinto 6:19, at bawat bahagi nito ay maaaring gamitin upang magdala ng pag-asa sa mga nawawalan ng lakas, babala sa mga naliligaw at kaluwalhatian sa Diyos. Ngunit narito ang tanong na gusto kong iwan sa iyo. Handa ka bang hayaang gamitin ng Diyos ang iyong buong katawan para sa kanyang layunin? Ang sagot mo ay maaaring magbago hindi lamang ng iyong buhay, kundi ng buhay ng mga hinintay mo. Kaya naman, gusto kong hamunin ka ngayon sa mga komento mag-iwan ng isang pangako na nagpapakita ng iyong pananampalataya. Halimbawa, isulat mo, "Panginoon, gamitin mo ang aking katawan para sa iyong kaluwalhatian," o isang bagay na personal na nagpapakita ng iyong dedikasyon. Ang bawat salitang isusulat mo ay isang deklarasyon sa espiritual na mundo na handa kang maging instrumento ng Diyos. Gusto kong makita kung sino ang mga hinintay na nanatili hanggang sa dulo. Ikaw ang mga hinintay ng Diyos. Bukod dito, gusto kong hikayatin kang ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan, kapamilya o kahit sa isang estranghero na nangangailangan ng mensaheng ito. Isipin mo ito bilang isang binhi na itinatanim mo sa puso ng iba, tulad ng sinabi sa Marcos 4:14, "Ang manghahasik ay naghahasik ng salita." Sa bawat pagbabahagi, ikaw ay nagiging isang manghahasik ng pag-asa na nagdadala ng babala ng Diyos sa mga hinintay ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, pakikalikasan ko, gawin mo ito ngayon. Huwag kang mahihiya kung hindi mo pa nagagawa. Ngunit kung ikaw ay bahagi na ng ating komunidad, magmalaki ka dahil ikaw ay bahagi ng isang misyon na maghatid ng liwanag sa mundo. Ang pag-subscribe ay parang pagsindi ng isang ilaw sa dilim na tumutulong sa mga hinintay ng Diyos na makahanap ng kanyang salita. Maraming hinintay sa buong mundo ang gumagamit ng mga video natin bilang suporta sa kanilang espiritual na paglalakbay, lalo na ang mga walang malapit na simbahan o nahihirapan sa kanilang pananampalataya. Ang iyong mga like, komento at pagbabahagi ay nagdadala ng mensaheng ito sa kanila at iyon ay isang makapangyarihang gawain ng pag-ibig. Kaya't pakikalikasan ko, ipagpatuloy ang panonood ng ating mga video upang panatilihing nagniningas ang apoy ng iyong pananampalataya, tulad ng sinabi sa Hebreo 10:24-25, at hikayatin natin ang isa't isa tungo sa pag-ibig at mabubuting gawa. At bago ka magpaalam, gusto kong hilingin sa iyo na manatili ng ilang minuto pagkatapos ng video. Hayaang tumugtog ang musika, isara ang iyong mga mata at maglaan ng sandali upang purihin at pasalamatan ng Diyos sa araw na ito. Huwag mong i-pause ang video. Ang bawat segundo ng katahimikan ay isang pagkakataon na maramdaman ang presensya ng Diyos. Ang koneksyong ito sa Kanya ay ang tunay na pagpapala na hinintay natin sa buong video, at ito ang sandali kung saan maaaring magsalita ang Diyos ng direkta sa iyong puso. Salamat sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Ikaw ay hinintay at ang Diyos ay may mas malalaking plano para sa iyo kaysa sa inaakala mo. Manatili kang tapat at magkita tayo muli sa susunod na video.